Dito na tayo sa last part na dahil sa nag-stack up itong Oxpan motor niya, nag-overheat itong makina. Sa? Unang red. Sa unang red. Umabot siya ng red nung nag-overheat. Pero nakauwi na, uwi niya ng bahay, inuwi niya. Okay na yung aircon, tignan mo. Kung normal lang, kung balik na ulit yung lamig ng aircon. Nag-overheat kasi, kaya talagang apektado ang aircon niya. Noong una kasi, ang akala nila nasira yung aircon nito dahil nga sa nawala yung lamig. Patay mo aircon? Ayan mga boss, pinaswitch off ko yung aircon niya para makita ko kung mag-automatic dito sa auxiliary fan motor. Dapat titigil yung ikot ng motor o kaya naman kung mainit na yung makina, pabagal lang yung ikot ng motor. Alam niyo mga boss, swerte itong customer, hindi bumibigay itong head gasket niya. Buti nga, hindi nagkaroon ng malakas na pressure dito sa radiator. Oh, ganda pa rin nung niya. Yun nga mga boss, swerte si customer dahil maganda pa rin yung cooling system ng makina niya. Biro nyo ba naman, 4 na beses na itong nag-overheat. Pag nag-overheat siya, umaabot daw sa region temperature. Oh, lambot oh. Ilang overheat na to? 4 na beses na ata, no? Puro... Tama, wala pa rin pressure yan, oh. Oh. Sabi ko nga kay customer, yung naamoy nila na sunog na wire, galing yun sa auxiliary fan motor. Amoy ng amoy? Opo, nung pagdating ni Kuya may sunog. Kasi nga, yung auxiliary fan motor nito, nag-stack up siya. Tapos, yung coolant? Kayo, sabi ko, maglagay kayo ng coolant, di pa rin kayo naglagay. Ewan kay Kuya. Ay, kaso. Sabi niya okay. Loh. Yung kulan. Bumili na nga akong dami. Yun naman pala, may stock ng coolant. Kaya ang gagawin ko dito, i-drain ko na yung tubig na laman nitong radiator. Bago ko yan i-drain, switch off ko muna itong makina. Kaya lang medyo hapon na, kaya fast forward ko na itong trabaho. Kaya tatanggalin ko itong lower radiator hose para mabilis ko itong ma-drain. Gagamit ako dyan ng plier para matanggal ko sa pagkakaipit ng clamp itong radiator lower hose. Kaya lang medyo madilim at hindi ko makapa yung clamp itong lower radiator hose kaya gumamit ako dyan ng ilaw. Yun, nailis ko na yung clamp sa pagkakaipit niya dito sa hose. Kaya tanggalin ko na itong ilaw na ginamit ko. Kasi nga pag hinugot ko itong lower hose, mababasa yan. At dahil sa wala nang umiipit na clamp dito sa hose, pwede ko na ngayon hugutin itong lower hose dito sa radiator. Ayan mga boss, i-disconnect nyo lang naman itong lower hose, hilahin nyo lang yan. Ayan, natanggal ko na para tumulo na yung tubig dito sa radiator niya. Ayan mga boss, mabilis ko lang madidrain itong tubig niya dito sa radiator. Maya-maya, okay na yan. Ilapit ko itong camera para makita natin, di ba? Konti na lang yung tumutulo at pag wala nang tumutulo dito sa radiator, pwede ko na ngayon ibalik itong lower radiator hose. Pero bago ko i-connect itong hose dito nga sa radiator, pahiran ko muna ng beta gray yan mga bossing. Maganda na yung naninigurado para hindi siya magkaroon ng leak. At pag nagpahid naman kayo ng beta gray dito sa hose, nipisan nyo lang, huwag naman masyadong makapal. Sa akin kasi importante yan, lalo na't itong hose ay matagal na. Siyempre medyo namagana rin yan. Tapos yung clamp naman nito hindi na rin siya ganun kalakas. Kaya kailangan talaga pahiran mo siya kahit kaunting beta gray lang. At kung mali naman sa'yo yung pagpahid ko ng beta gray dito sa hose, di wag mong gayahin. Lagi ko ang sinasabi, depende yan sa gumagawa. Ilagay ko na nga itong lower hose dito sa radiator. Sa pag-connect yan mga boss, siguraduhin yung naisagad nyo itong lower hose dito sa pagkakabitan nyo sa radiator niya para hindi siya magkaroon ng tagas ng coolant. Ayan mga boss, nailagay ko na ng maayos itong lower radiator hose niya. Gagamit naman ako dyan ngayon ng plier para itong lower radiator hose maipit naman nitong clamp. Ayan mga boss, okay na. Nailagay ko na itong clamp. At dahil sa hindi ko naman kita yan mga bossing, syempre napaka-importante na masilip ko kung tama yung pagkakalagay ko ng clamp dito sa hose. Yan ibinaba ko itong camera para masilip ko yung pagkakalagay ko ng hose dito sa radiator at yung pagkakalagay ko rin ng clamp dito sa hose niya. Ayan mga boss, kita nyo, eksakto lang. Kaya lang may problema mga bossing, hindi ko na i-play yung video nang magsalin ako ng coolant dito sa radiator niya. Kaya nga kung makikita nyo, ayan na mga bossing, may coolant na siya. Pasensya na, ganyan siguro talaga pag nagkakaedad na. Nakakalimutan ko na nagbibideo pala ako. Akala ko naka-play eh. Bale, dito rin natin papakita. Asan yung isa pang coolant? Bali, 2 litro yung laman bawat isa, no? Actually, may naka-ready si customer na 4 liters and a half na coolant. Yung kalahati doon, yung tira niya. At dahil nga sa nasilinan ko na ng coolant yung radiator, dito naman ako sa coolant reservoir niya. At syempre naman, pag nagsaling ka ng coolant dito sa reservoir, siguraduhin mong nililis mo yung loob niyan.
Tapos sa pinaka-body nitong reservoir, may nakasulat diyan na low at full. Siyempre, ilagay mo na siya sa full. At pag na-level mo na yung pagsalin mo ng coolant dito sa reservoir niya, pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Tsaka mo ilagay itong cap, pati itong hose dito sa radiator. At dahil sa kulang pa yung coolant dito sa radiator, pwede mo naman dagdagan yan. Ayun mga boss, kung makikita nyo, dinagdagan ko na yan. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong radiator cap niya. Okay, start na. Ayan na mga boss, napa-start ko na itong makina. Aircon! Tapos, pinaswitch on ko na rin itong aircon niya para makita ko kung gumana itong auxiliary fan. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, gumana na itong auxiliary fan niya. Tsaka ako ngayon pinakiramdaman yung buga ng hangin. At ito nga, okay naman at malakas. Pero, obserbahan ko pa rin itong makina. Sa ilang overheat na to? Apat na, no? Kaya lang mga boss, napansin ko, itong air filter housing niya, ang lakas ng vibration, maingay. Kaya tinanong ko si customer kung dati bang maingay itong air filter housing niya. Filter sa filter maingay Wala natin para mo wala. Gumagana, di ba? Kaya ang gagawin ko dyan, i-check ko itong air filter housing niya, kung saan ang gagaling yung vibration. So, yan o, dyan o. Wala na ingay, di ba? Tabang ko. Ayun talaga lagi kong problema pag plastic lumuluwag talaga siya at nagkakaroon ng vibration. Kaya ang gagawin ko dyan, iipitan ko lang ng karton itong pinaka-cover ng air filter housing. Pero i-check ko muna yan, tanggalin ko itong cover niya para makita ko kung paano ko siya re-remedyohan. At nang makita ko, maluwag lang pala yung tinutusukan nitong cover, kaya ang gagawin ko dyan, iipitan ko na nga lang talaga yan ng karton. Kaya kukuha lang ako ng karton at kung makikita nyo, ayan na, iipitan ko lang niya sa cover mga boss, para yung cover niya hindi siya pumipitik-pitik dito sa housing. Ganun lang ang ginawa ko dyan mga boss. Tapos nun, okay na siya. Hindi na pumapalo itong cover niya dito sa air filter housing. Kaya nawala na yung ingay niyan. Tapos, balik ulit ako dito sa radiator. Siyempre mga bossing, inoobserbahan ko pa rin yan. Dahil nga yung thermostat niyan, inaabangan ko pang magbukas para magsalin pa ako ng coolant. Tandaan nyo mga boss, pag nag-drain kayo ng coolant dito sa radiator nyo, na after nun, nagsaling ka naman ng coolant at napuno mo na ng coolant itong radiator, hindi ibig sabihin okay na yung gawa mo. Kailangan maghintay ka pa rin ng ilang minuto na mag-open yung thermostat mo. Dahil nga sa pag nag-open yung thermostat mo, papasok yung coolant dito sa loob ng makina. Kaya yung radiator mo naman, magbabawas siya ng coolant. Gaya nito mga boss, nag-open na yung thermostat niya. Kaya kung makikita nyo, nagdagdag na ako ng coolant. Pero hindi pa dyan natatapos. Hayaan ko lang ulit naka-start itong makina. Alay, inuurasan ko kasi yan mga boss. After ng 10 minutes, bubuksan ko itong radiator cap. Kaya naka 10 minutes na tayo. Pero bago yun, i-check ko muna yung pressure dito sa hose. Tingnan tayo, matigas. Lambot pa rin Pag ganyan malambot, positibo yan. Ibig mong sabihin mga boss, positibo yan na maganda yung cooling system nito. Kaya pag tinanggal ko itong radiator cap, hindi bubulwak yung tubig niyan. Ganyan malambot, tayo kahit kamay ko lang yan kaya na pa yung maandar walang pressure yan diba? Dahil sa nag-open yung thermostat, kulang na naman itong coolant niya. Kaya magdagdag ka lang. Paano mo naman malalaman kung tama na yung coolant na isinalin mo dito sa radiator? Madali na lang yun. Pag nag-open uli yung thermostat at konti na lang yung nilagay mong coolant, okay na siya. Another 10 minutes ulit. Bago tayo magsalin, mamaya muna. Kaya waiting muna kami hanggang sa mag-open itong thermostat niya. Tandaan nyo mga boss, pag nag-open na yung thermostat niyan at kaunti na lang yung nilagay yung coolant, okay na yan. Ay, yung kagad ang ulam mo naramdaman, yung biglang hirap siya umatak. Kuya, biglang nahirapan siya umatak, naramdaman mo. Parang mamamatay yung makina. Parang yun nga, nawawalan siya ng power. Sobrang init na ng makina noon. At ibay pala sa overheat ng ganito klaseng makina. Kaya ako naman nasasabi yun mga boss, dahil nga sa naka-apat na overheat na ito, na ayon kay customer, pag nag-overheat daw itong makina niya, umaabot sa red yung temperature. Kung narinig yung mga boss, ayon kay customer, maganda na raw yung lamig nitong aircon niya. Pag ganyan, ibig sabihin, maganda yung cooling system nitong makina. Ayan, 10 minutes ulit tayo. Isilin natin yung hose. Walang pressure. Pag ganyan walang pressure, mapapasin nyo, itong radiator cap, malamig siya. Tapos pag tinanggal mo yung takip, wala siyang pressure na tatalsik yung
yung coolant. Okay na to. Dahil sa nag-open na yung thermostat niya, tapos kaunti na lang yung coolant na idinagdag ko, kaya pang last na ito. Kuya, okay na to. Kaya ilagay ko na itong radiator cap niya, pati itong cap dito sa coolant reservoir, iayos nyo rin para wala sang singaw. Lagi nyo i-check yung coolant reservoir, pag nagkulang, dadagdagan nyo. Sige, switch off mo nga yung aircon. Tingnan natin yung starting niya. Switch off makina. Start makina. Yon, one click pa rin. Patunay lang na good condition itong makina niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat ulit.